Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today is isi-share ko sa inyo kung paano tayo mag-fill up ng quarterly um, update natin for our talks. So meron tayong ditong EBIR forms. So yung gagawin is punta lang tayo dito sa www.bir.gov.ph and then mag-download tayo ng EBIR forms. So offline to siya guys. And meron siyang package na V7.9.4. So ito yung pinaka-latest na package nila. So ito yung ida-download natin. And sa pag-download nito guys, I highly suggest na i-save natin siya sa local disk D kasi dapat may partition yung ating computer kasi mas safe yung files natin sa D if ever meron tayong reformat or some problem sa computer natin. So doon natin siya isi-save. After natin ma-download and ma-install is i-open na natin yung ating EBIR form. Okay, so ito yung ating EBIR form, guys. Ilalagay natin dito yung ating PIN. For example, 00, 2, 2, and 2, 2, 2. So, hindi ko talaga to tin, guys. Sample lang natin to. And dito tayo sa, okay. And dito tayo sa 002. So, dito is 00 natin. Okay. And then line of business natin is, okay, incorrect. Check natin ulit. 00. So dito tayo. Line of business natin is online teacher. So nakalagay din yan sa COR nyo kung ano yun. And dito sa taxpayer name is yung last name natin. For example, okay, yung name natin is Chu. Alex. Middle name natin is, okay, Ong, for example. So, yung registered address natin, for example, Manila. So, zip code. And yung telephone number is 1234567 And then yung email natin is, for example, chu@gmail.com. So, dito, mag-click tayo dito. And then, click natin tong 1701Q V2018. So, ito yon kasi dalawa to siya. Ito yung updated, yung nakalagay na news sa gilid. So, click natin yung fill up. So, lagay natin ulit yung number 0000 222. And then make sure yung email nyo is active. For example, yung email natin doon is chu@gmail.com. Okay, then click submit. So, successfully, and then fill up tayo. Eto na guys. And then, dito is may nakalagay for number 1, yung year, 2023. Second is yung third. So, third quarterly to siya. Take note. And no, amendment return. So, sa mga nagkamali, so, yes nila dito kasi magsasubmit sila ulit. So, dito is no. And then, proceed tayo dito sa number 5. Automatic meron na din kasama yung RDO. And 7, check natin kung saan tayo na category. So, professional. And dito sa number 8, so nakapag-avail tayo ng 8%. So check natin to. And ito yung sa mga may mga business, yung hindi naka-avail. So ito automatic na yung 9 and 10. So dito is yung birthday natin. For example, 12, 25, 1997. And citizenship is Filipino. Okay. And dito is foreign tax. Wala yan. Dito tayo mag-no. Claiming for foreign tax credit. No. And then, automatic na tong number 16. Kasi naka-avail tayo ng 8%. Pero if ever na hindi tayo nakapag-avail, so dito tayo sa
itemized deduction or sa OSD. Pero I highly suggest kapag hindi naman deducted ng 40% or something, so dito tayo sa OSD. So next is dito tayo sa part 2, background information on spouse. So if applicable lang siya, so skip natin to siya. And dito tayo sa total tax payable. So, next tayo dito sa next page kasi automatic na din malalagyan yan after ng next page. So, dito is yung last name natin is nakasulat na. And dito sa graduated rate, okay, IT rate. So, ito yung may mga business, like may mga DTI sila. So, dito sila mag-fill up. So, next is sa mga nakapag-avail ng 8%. Okay? So, dito is hindi sila nakapag-avail ng 8%. So, dito tayo mag-fill up. So, for example, yung sahod natin from July, August, and September is 10,000 lang. For example lang. So, dito is yung number 48 is add non-operating income. So, kapag meron ka mga additional income aside sa work mo, i-add mo yan. So, wala tayo dyan. And 49 is, nandito na yon, automatic na din, 10,000. Dito tayo sa number 50, total taxable income loss previous quarter. So, first time natin, wala tayo dyan. So, 0 lang. And dito is wala din. So, automatic. And 52 is, ilaless natin siya sa 250,000. Okay. So, eto guys, meron tayong negative 240,000. So, yung tax due natin is 0. Wala tayong babayaran. Then, next is, dito tayo sa tax credits and payments. So, dito kapag may excess credits ka, ilagay mo yan. Kapag wala, skip natin. Next is number 56, yung previous quarters natin. So, for example, meron ka ng mga previous quarters, lagay mo dyan. So, kapag wala, skip natin. And dito na tayo sa creditable tax withheld for the previous quarters. Kung meron kayo, ilagay nyo na din. Pero kapag wala, skip natin. And dito tayo sa creditable tax withheld. Meron tayong 2307. For example, makikita nyo doon kung magkano ang binawas. For example, 500 yung binawas. So, yan. And dito sa amendment return, wala din. So, skip na natin yan. So, meron tayong makikita dito na negative 500. Ito yung tax payable natin. So, hindi natin yan babayaran. Kasi kapag may nakita kayong negative 500, it means wala tayong babayaran. And then, i-validate natin siya. And then, kung gusto nyo i-save for temporary kasi malayo pa yung November 15, kung gusto nyo mag-edit, makakapag-edit kayo dito. Kung gusto nyo naman i-print, so, pwede ka maka-print kahit wala kang printer. Okay, so isi-save lang din natin yung files. So, cancel muna natin. And then, balik tayo dito, cancel print. So, balik tayo dito sa submit final copy. So, make sure nyo guys na final na to kasi pag nag-submit na kayo, wala na tayong babalikan. I mean, mahirap na siya makapag-file ulit kasi kailangan natin ng mga pag-edit nito. So, click natin submit kapag sure tayo. So, submit and then, okay. Meron tayong marireceive na email sa BIR na okay na yung ating EBIR form. And, yun lang guys. So, make sure nyo na tama talaga yung mga information and nakabase sa CUR and of course sa 2307 nyo. So, kapag meron na kayong email and then okay na yun, pwede nyo nang i-print anytime yung 1701Q nyo. And then, i-print nyo yon yung hard copy kasi meron daong
signature. So, pwede nyo doon lagyan ng signature nyo. So, yun lang guys for today. Sana nakatulong tayo. So, wait nyo lang after ilang minuto kasi magsasend sila ng email for confirmation na okay na yung inyong 1701Q for the third quarterly. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much and I hope na nakatulong to. So, napaka-simple lang din and napaka-basic lang. So, I hope na makapag-file na din kayo for this quarter para maiwasan natin yung penalty. So, kung meron kayong mga tanong for the next vlog, just comment down below and sasagutan natin yan. So, that's it for today. Have a great day and goodbye. Thank you!